galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Uy, 17 minutes na after 6 o'clock. Kayo ba'y nakapag-saing na? Sana may lamang pang yung kumakalakalantok na bigasan. Kayo po ba ay nakapag full tank na? Mukhang maraming hindi makakapag full tank. Parang wala nang nakakapag full tank ngayon, partner. Oo. Tsaka wala nang ano ngayon, ano? Wala na talaga. Wala nang maanga sa kalye. Bait-baitan. Kaya pag kayo ay nakakita ng parang langgam lang kung tumakbo or parang tamad na pagong sa kalye, kami huni ka rin yun. Huwag nyo na kaming iilawan. Oo. Pagpasensyahan nyo na po kami. Ayaw po naming maubos agad yung gasolina namin. Eh. Hindi lang ho kami pwedeng maglakad. Alam nyo naman kami ni Karen. Medyo malulutong naman.
Hindi na namin kaya. Pakalita muna tayo sa Malacanang. Biyahe ng mga aeroplano posibleng maapektuhan dahil ho sa kakulangan na nga ng jet fuel naman. Nako, ayon sa Pangulong Marcos. Let Narciso Let. Nangangamba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maapektuhan ang biyahe ng mga eroplano sa bansa dahil sa kakulangan ng jet fuel dulot ng tensyon sa Middle East. Sa panayam ng Bloomberg, sinabi ng Pangulo na may ilang airlines na hindi na pinapayagang mag-refuel sa ibang bansa kaya napipilitang magdala ng sapat na fuel para sa buong biyahe. Ayon sa Pangulo, kung ganito ang mangyayari ay maaaring maging mas mahirap ang long-haul flights at hindi rin malayong magkaroon na ng kanselasyon o pagbabawas ng biyahe. Sa ngayon, ilang airline na sa Asia ang naghahanda ng contingency plans. Sa Pilipinas, sinabi ng Cebu Pacific na posibleng magbawas ito ng flight sa mga susunod na buwan dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng fuel. Ayon naman sa Department of Energy, sa ngayon ay sapat pa ang fuel supply ng mga airline sa bansa. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat Miss Let Narciso. Samantala, biyahe at mga party sa gobyerno dapat kanselahin sa gitna ng krisis. Ayon ito kay Senator Loren Legarda. RH28 Raymond Dadpaas, ibalita mo yan Raymond. Sa panahon na nasa krisis ang bansa ay dapat kanselado ang mga luho ng mga taga-gobyerno. Ito ang panawagan ni Senator Loren Legarda sa lahat ng ahensya ng pamahalaan. Sa hearing ng Protect Committee, binigyang din ni Legarda na dapat kanselahin ang mga biyahe at party-party ng mga nasa pamahalaan. Anumang pondong matitipid ay gagamitin na pang-ayuda sa mas maraming sektor na matinding apektado ng krisis sa langis, gaya ng mga magsasaka, mangingisda sa transportation sector. Para kay Legarda, nasa krisis ng bansa na dapat tanggapin ng Malacanang at kailangang kumilos ang lahat ng ahensya. Narito si Senador Loren Legarda. Natatawagin nating I'll call a spade, luho na travel, party-party, kansilin lahat yan. At paano yung pamamaraan na ikalap yung pondong yan para ibigay hindi lang sa piniling 40,000 na magsasaka at mangingisda, lahat. At lahat ng mga drivers, lahat ng mga apektado sa krisis na ito. And I bring it back to my first statement. We must first admit that there is a crisis for us, for all of us, to act with urgency. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Raymond. Gumagaralgal na yung boses si Senator Loren, partner, ha? Pero sa sobrang siguro, sobrang frustrated. inis at frustration. Pero Senator Loren, kung nakikinig ka, isagad mo na. Dapat sinabi mo na rin na yung mga ibinulgar ng anak mo na mga ninakaw na tinutukoy ng anak mo doon sa kanyang mga listahang inilabas, dapat isinagad mo na, Senator Loren, na ibalik ninyo yung mga ninakaw ninyo na nilalaman doon sa expose ng aking anak na si Sandro. Di ba? Para mapakinabangan ng tao at nang magkaroon tayo ng malaking pondo. Sagad mo na, Senator Loren, para mas lalo kaming bumilib sa iyo, madam. Ha? Total naman, anak mo na rin naman ang nagkumahog para isiwalat ng mga katiwaliang yan. Isagad mo na yan. Huwag ka nang mangimi. Talaga namang nakakasulukasok itong nangyayaring ito. Ate Sel Tayag and Kuya Alex Tayag. Hi, magandang gabi sa inyo. Salamat sa inyong pakikinig. Samantala, 3.5 million direct subsidiary sa mga magsasaka o subsidies sa mga magsasaka sa harap ng napipintong suspension ng biofuel blending. Ipinanukala sa Kamara, Milky Rigona. Milky. Dapat bigyan ng gobyerno ng direct financial subsidies ang mga coconut farmer at mga manggagawa sa naturang sektor na maapektuhan ng temporary suspension ng mandatory biofuel blending. Ayon kay House Minority Leader Marcelino Libanan, habang abala ang gobyerno sa paghahanap ng solusyon para maibsan ang epekto sa bansa ng krisis sa gitnang silangan, huwag din anyang kalilimutan ang ating mga kababayan sa coconut industry na umaasa ng kanilang pagkakitaan. Sa panukala ni Libanan, ang subsidy ay maaring kunin sa ilang ahensya ng gobyerno kabilang ang DSWD, DOLE at ang Department of Agriculture. Pwede anyang immobilize na mga nabanggit na ahensya ang pabibigay ng direct
cash support, emergency employment at agricultural assistance para makabawas sa epekto ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ang biofuel blending ay paghahalo ng ilang porsyento ng biofuels gaya ng coconut-based biodiesel kabila ang conventional petroleum fuels gaya ng gasolina at diesel. Ako si Milk Reguna nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Puntahan naman natin ang ating mga probinsya. Tricycle driver arestado sa bypass operation sa Bautista, Pangasinan. Ibalita mo yan, RH38 Freddy Fajardo. Kulong ang isang tricycle driver na 43 anyos na residente ng Barangay Diaz, Bautista, Pangasinan matapos itong magbenta ng illegal na droga sa pulis na nagkunyaring buyer kapalit ng mark money. Batay sa ulat ni Bautista, Acting Chief of Police Captain Ryan Parica, nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit alas 11:30 ng tanghali sa Barangay Poblasyon laban sa suspek at dito'y nagkaabutan ng isang plastic sachet na naglalaman na hinihinalang Cebu na may timbang na 1 gramo at may street drug price na 6,800 pesos kapalit ng mark money, kaya agad inaresto ito at nabawi sa kanya ang mark money ginamit sa operasyon. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng akusado na kasalukuyang nasa kustodiya ng Bautista Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38 nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Freddy. Samantala, dakuhan na natin ang balita sa ipayong dagat. Kakulangan sa staff. Posible daw kung dahilan naman ang banggaan ng eroplano at fire truck sa LaGuardia Airport sa New York. Balita mula kay Jackie Resio. Jackie? Dineploy para sa isang emergency response ang fire truck sa LaGuardia Airport sa New York bago nabangga ng Air Canada Express plane sa runway. Mula sa Montreal, Canada, naglanding sa LaGuardia ang passenger plane at bumangga sa fire truck na nabigyan naman ng clearance ng air traffic controller. Patay ang 2 piloto dahil sa aksidente habang higit sa 4 na po ang sugatan na crew at pasahero. Batay sa air traffic control recordings, dinispatch ang fire truck para i-check ang report na naamoy na fuel o gasolina sa isa pang eroplano na hindi nakapag-take off kaya pinayagan itong dumaan sa mismong runway. Pero ilang minuto lamang ay biglang binawi ng air traffic controller ang pahintulot na dumaan dahil sa palanding na ang isa pang eroplano, ngunit huli na ang lahat. Ayon kay U.S. Transportation Secretary Sean Duffy, well-staffed ang LaGuardia liban na lamang sa controllers kung saan nasa 30 lamang sila na dapat ay nasa 37. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng National Transportation Safety Board upang matiyak ang tunay na sanhi ng aksidente. At yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Jackie Resio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Jackie Resio. Samantala, balitang showbiz, Superman star Valerie Perrin pumanaw na sa edad na 82. Ibalita mo yan na Josa Cruzat. Pumanaw na ang veteranang aktres na si Valerie Perrin sa edad na 82 sa loob ng kanyang tahanan sa Beverly Hills. Kinumpirma ng kanyang longtime partner na si Stacey Selder ang malungkot na balita kung saan binigyang pugay niya ang katapangan ni Valerie sa pagharap sa sakit na Parkinson's disease sa loob ng mahabang panahon. Kilala si Valerie sa kanyang iconic role bilang Eve Teschmacher sa pelikulang Superman 1978 at sa sequel nito noong 1980. Bukod sa pagiging bahagi ng maalamat na superhero franchise, kinilala rin ang kanyang husay sa pag-arte ng hirangin siyang Oscar at Golden Globe nominee para sa pelikulang Lenny. Ito si Josa Cruzat nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag darinig mo na ang mahiwagang kring kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring kring na! Ayan, punta nga tayo, partner, sa Misamis. Malayo ito, Misamis Oriental. Di ba? Sa Magkano Misamis Oriental tayo. Magkano mo pa masahe papunta dyan? Libre naman. Ililibre na kita kung gusto mo. Wow!
Pero bailan tayo. Roro. Grabe. Bugbog ang katawan natin yan, partner. Bugbog ang bulsa. Oo. Si Mary Jane, dalampag ng Misamis Oriental. Mary Jane, MJ, hello. Hello, Miss Mary Jane. Hello po, magandang gabi po. Magandang gabi rin. Taga saan po kayo sa Misamis Oriental? Medina, Misamis po. Sa Medina. Andiyan ka ba ngayon sa Misamis? Sir? Nasa Misamis ka ngayon? Opo, sir. Nandito po. Long sige. distance call ito. Dahil long distance call at baka magbayad pa si Josa. Ano ang himpilan ng radyo na una sa Pilipinas, una sa Pilipino, una rin sa mga taga Misamis Oriental? DZRH po. Tama, DZRH. At dahil dyan, Miss Mary Jane, meron kang 500 pesos in GCash. Congratulations po sa inyo. Thank you, Mary Jane. Ingat ka. Salamat ng marami sa inyo, ha? Dyan sa Misamis Oriental. Ay, nako. Hindi na maintindihan. Hilong talilong na. Itong gobyernong ito kung paano pagdudugtong-dugtongin ng PC. Para ho yung ating mga kababayan ay mabalabalan ng tulong. Kanya lang talagang ang problema kasi, partner, yung mga nananawagan ng magtipid, yung mga nananawagan na magsinop ng pera, humanap ng pera, ay kadalasan mawalang galang na. Kasama dun sa mga ibinulgar ng mga ng mga whistleblower dyan sa flood control anomalies. With all due respect, nga pala binabanggit ko kanina, Senator Loren, dapat isagad mo na yung panawagan. But the problem is, si Senator Loren pinangalanan din doon sa okay. Nung nagpakilalang mga marino na nakatanggap din daw umano na malay-maleta sila ni Senator Jesus Cordero. Ang tanong dyan, paano ba i-vet yan, yung impormasyon na yan, di ba? So, kung alam nyo naman, mga senador at congressman, kung sino man sa inyo nakatanggap, alam nyo naman sa inyo mga sarili yan kung talagang sincero kayong tumulong ngayon sa bayan at gusto ninyo na maski pa paano'y masapinan ang sikmura ng mga nagugutom na Pilipino, bakit hindi kanyo pangunahang magkusang kayo mismo ang magsoli ng mali-malit ang perang nakulimbat at nakarating sa inyo? Baka maniniwala pa sa inyo ang mga Pilipino. Salamat po ng marami sa inyo na mga balita at talakayan sa Balansyado. O kami po ang inyong mga kabalansyado na palagi nagpapaalala sa inyo. Ako, kung gusto nating umasenso, huwag gagawa ng masama sa kapwa. Bagos gumawa ng mabuti, sapagkat ang paggawa ng mabuti kailanman ay hindi magbubunga ng masama at tumulong lagi-lagi sa mga nangangailangan dahil help is wealth. At susunod na po si Attorney, sino ba ngayon? Ano ba ngayon Partner Tuesday? Si Attorney Rina Seco sa DZRH. Usapang Legal. Surprise po ang kanyang topic. Susunod na siya. Sir, salamat. Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyong. Bye! Balansyado.